Good morning mga kapatid. Ito for the meantime, balik ulit tayo sa online video call ang ating worship. At salamat din sa Diyos na kahit paano makakapag-worship tayo. May ipaparating ng Panginoon ang mensahe niya sa atin. At ang message ng Panginoon sa atin ay the power of our tongue. So pag-aaralan natin, kasi no one can control the tongue. Sabi ng Bible Sabi sa James 3:8. Dadapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino man tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng laso na kamamatay. So hindi daw nagpapahinga ang ating dila. So para magpahinga ang ating dila, pagpahingahin natin. So ang hindi naman natin makokontrol talaga, sabi walang tao nakakontrol So ang nakakontrol lang ng dila ang Panginoong Hesus, kasi hindi naman siya tao Naging tao siya. Tayo, nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng laman. Si Jesus Christ nilikha ng Espiritu Santo, hindi sa pamamagitan ng laman, sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya siya yung Espiritu nagbibigay buhay. So nasa kapangyarihan natin ang dila, ang buhay at kamatayan. Life and death is in the power of our tongue. Ang magagawa lang natin, mag-aral tayo mag-self-control. Na sa bawat sandali ng buhay natin, maging mindful tayo sa ating sasabihin. Kung magsasalita tayo ng bagay na makakasama, makakasakit, kontrolin natin ang dila natin. Practice lang naman to kasi hindi naman talaga natin makukontrol, sabi ng Bible Pero pwede tayo mag-practice kumontrol. Hanggang sa dumating ang panahon na masanay na tayo mag-control, konti na lang magiging masamang sasabihin natin. Pero hindi nga nagpapahinga masamang dila Doon ang gagaling ang pagpupuri natin sa Diyos. Doon din ang gagaling ang pagsumpa natin. Hindi pwedeng sa isang lugar lang lumalabas ang mapait at matamis Kailangan lumabas sa atin ang matamis na pananalita o yung magmumula sa ating bagong pagkatao. Kasi yung masamang sasabihin natin galing sa lumang pagkatao yun So ang papracticein natin, mabuhay tayo sa bagong pagkatao. So attentive lang tayo sa ating sarili. Magkaroon ng self-control. Control of the tongue. Sige nga, basahin pa natin yung ibang sinasabi tungkol sa tongue. Siya ang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siya ang ating ipinanlalait sa mga taong ginagawang ayon sa larawan ng Diyos. Nagpupuri tayo sa Diyos, nanlalait din naman tayo ng tao. Naninisi tayo ng tao, nagsasalita tayo ng masama sa mga tao. Kasi hindi nga natin nakukontrol ang dila Kaya pag hindi tayo attentive o mindful sa sasabihin natin, doon tayo madidisgrasya. Mahirap kontrolin ang lumang pagkatao Nandun yun, kaya yun part ng dila yun Sa bibig din lumalabas ang pagpupuri at paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito hindi nararapat magkagayong. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Maaari baga mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng asotenas at ang igos na puno ng buubas hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. So hindi pwede. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ng kanyang magawa sa kaamuan ng karunungan. So self-control talaga susi. Control our tongue, self-control. Kasi sinasabi sa kawikaan yan 18:21 ng ganito. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. So magsalita ka lang ng masama sa isang tao, ano magiging resulta Sabi nga yung dila nakapaliit. Parang yung lang yun yung hélice sa barko. Ang liit-lait na timon pero ang laki ng pinaaandar Ganon ng dila, pwedeng sumunog ng gubat Isang salita mo lang sa tao, pwedeng pagmulan nyo ng away nyo at patayan pa sa mga unbeliever Kasi yung pagsasalita natin, ang hirap talagang kumontrol. Kaya nga sinasabi ng walang taon nakapagpatigil ng dila nakakontrol ng dila, wala. Panginoong Hesus lang. Ang magagawa lang natin, magsanay na kontrolin. Hingi tayo ng kapangyarihan sa Diyos na magkaroon tayong determinasyon
na makontrol natin ang dila. So, mindfulness ang kailangan eh. Watch and pray. Huwag tayong basta-basta magsasalita. Watch kung ano yung sasabihin natin. Medyo pag-isipan muna natin mabuti yung sasabihin natin. Hindi tayo basta magsasalita. Eh, lalo yung mga galit, hindi na nag-iisip yun eh. Lalabas na lang dun yung emotion nila ng galit. Kaya nagsasalita na masama. Kasi ang mga taong galit o emotional, hindi na nakapag-iisip ng matino yun. Yung emotional lang nagtutulak sa kanila, kaya napagsasalita sila ng masama. So, self-control na naman. Nandun na naman tayo sa self-control. Control your emotion. So, you can control your tongue. If you can control your emotion, control your mind. So, pag na-control natin ang isip natin, makokontrol na rin ang dila. Kasi nga, napakahirap nga talaga eh. Sabi din sa James, sinasabi dito sa James na James 3:2, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay natitison. Kung ang sino man hindi natitiso sa salita, isang taong sakdal at gayon, may kaya rin namang makapagpapigil ng buong katawan. So sakdal daw eh, kaya makapagpapigil ng buong katawan. So makokontrol mo ang buong katawan mo, hindi lang ang dila, ang isip, damdamin, kalooban, dila, makokontrol na natin yan. Kasi hindi naman tayo natitiso sa salita ng Diyos eh. Lahat ng salita ng Diyos, nagsusumikap tayo gawin natin. Ito nga ang pagsusumikapan natin gawin eh. Yung makontrol natin ang dila. Kasi napakahirap talaga eh. Kung gusto mo ng away, murahin mo lang ang isang tao, magkakagulo na kayo eh. Pagsalitaan mo lang ng masama ang isang tao, lalo hindi mo kilala. Kaya ingat tayo eh. Huwag tayong basta-basta makikialam sa ibang tao. Kasi pag nakialam ka na sa ibang tao, gagamitin mo yung dila mo. Magsasalita ka ngayon ng criticisms. Eh kung hindi niya magustuhan, galit sa iyo yun. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong maging pakialam sa buhay ng iba. Do your own business. So manood lang tayo and pray. Watch and pray. Manonood lang tayo. Pati sarili natin kailangan panoorin natin. Kasi mamaya, nagsasalita ka na pala ng masama. Kontrolin mo na. Pray ka na. Pag makikita mo na magsasalita ka na ng masama, Lord, tulungan mo kung magsalita ng masama. I control my tongue, Lord. Tulungan mo ko, I can control it. Hanggang sa masanay tayo. Kasi yan ang ginawa ko nung sa bisyo ko eh. Lagi nasa isip at puso ko, hindi ako magsusugal, hindi ako maglalasing, hindi ako madudurog. Panginoon, tulungan mo ko, hindi ko gagawin lahat yan. Yun lagi ang laman ng isip ko. Hanggang sa as time goes by, nasanay na ako, yun ang isip ko. So yun na rin ang gindamdamin ko. So nakontrol ko lahat yun. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Paghingi lang ng lakas sa Diyos na magawa natin. Hingi tayo ng tulong. Kaya sabi, watch and pray. Watch, panoorin mo muna sarili mo. Pag nakikita mo tila magkakasala ka, you pray na. Lord, tulungan mo po ako. Ito. Pwede naman tayo sa isip lang eh. Katulad ng pagpipray. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6 kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong kwarto. Pag naipinid mo na yung pinto, manalangin ka ng lihim. At ang Diyos na nakakakita ng lihim, gagantihin ka ng gantimpala. So ang prayers natin, lihim. Huwag natin sabihin, kasi sa Satanas kasi, pag narinig niya, mahahadlangan tayo eh. Eh kung lihim kang nananalangin sa Diyos, hindi niya maririnig. Kasi hindi naman siya nakakaunawa ng puso at isip natin eh. Hindi siya nakakabasa ng isip at puso natin. Ang Diyos lang. So nandun lang siya nakapokus sa naririnig niya, tsaka yung kinasanayan na natin na style niya, yung ating action, kitang-kita na niya yung kabisado na niya tayo. Kaya sabi doon sa Matthew 6:6 ang ganito eh. Basahin natin. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. So yung lihim na prayers natin, yung gift of tongues, kahit hindi na natin nilihim yun. Hindi naman maintindihan ni Satanas yun. Pero yung mga words natin, kabisado ni Satanas ang salita, lahat ng lingwahe, alam nun eh. Yung lang tongues of the Holy Spirit, hindi niya alam eh. Lahat ng language, alam ni Satanas, matalino eh, full of wisdom nga yun eh.
Pero kapag nagsasalita ka at nananalangin sa Ama ng lihim, hindi niya maririnig yun. Pag nag-tongues ka na, pwede mo na lakasan ng tongues mo. Huwag mo nang ilihim. Kasi ang Espiritu naman ang nananalangin sa atin. Ayon sa kalooban ng Diyos eh. Kaya sabi ni Pablo, ano ito, mananalangin ako sa aking pag-iisip, mananalangin din ako sa Espiritu. Kaya pag nananalangin tayo sa pag-iisip, lihim. Ilihim natin. Kasi nung nag-pray nun si Daniel kasi, narinig nung Prince of Persia, yung Prince of the Devil, pinadala ni Satanas eh. 21 days na hadlangan yun. Tinulungan siya ni Gabriel. Ngayon, dumating si Michael, ayun. Kasi, ano rin, malakas yung pinadala ni Satanas. Si Gabriel talagang 21 na, kikipagbuno eh. Hanggang sa dumating na si Michael, ayun, natalo na yung kalaban. Si Michael na nagpatakbo sa kanila. Nasa Daniel 10 yata, ayan. Tingnan natin kung tama. Ito yung istorya ng prayer ni Daniel, tsaka ni Gabriel, tsaka ni Michael. Ito sabi, Daniel 10:10. At narito isang kamay ay humipo sa akin na nagtayo sa akin ng aking mga tuhod at sa mga palad ng aking kamay. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking minamahal. Si Gabriel to eh. Sinugo ng Diyos. Anghel tong pinadala nito eh. Sabi ni Gabriel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita na aking sinasalita sa iyo, tumayo kang matuwid sapagkat sa iyo sinugo ako ngayon, at nang kanyang magsalita ang salitang ito ay ako'y tumayot na nanginginig. At nang magkagan, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula nung unang araw na iyong ilaga ang iyong puso na makaunawa at magpakababa sa harapan ng inyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig. At ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persia nakipagpunyagi sa akin ng 21 araw. So 21 days nakipagbuno si Gabriel doon sa Prince of Persia. Malakas yung demonyo na yun eh. Ngunit narito si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. Ano siya? Prince, siya ang prince talaga na of all the angels eh. Dumating upang tulungan ako at ako'y natira roon nakasama ng hari ng... So natulungan si Gabriel ni Michael kaya nataro yung Prince of Persia. Malakas yung dinala ni kaya 21 days nakipagbuno eh. Narinig yung salita eh. Sabi ni Gabriel, dininig ng Diyos ang iyong salita. So ang prayer ni Daniel naririnig eh. Nagsasalit, naririnig yung... Kasi meron siyang time of prayers, alas 9 ng umaga, alas 12 ng alas 3 ng hapon. 3 times siya nagpe-pray. So dun sa prayer niya noon, yung hinihingi ni Daniel na yon, sinugo ng Diyos si Gabriel. Kasi nga, nalaman ni Satanas kung ano yung pinagpe-pray, nagpadala siya ng Prince of Persia. So nakipagbuno si Gabriel ng 21 days. Tapos sa pakipagbunong yon, dumating na si Michael, tinulungan na siya, natalo na yung kalaban. Kasi may mga level ng power sa mga angels eh. Meron silang 2 pakpak, yung mga, kumbaga sa kumbaga sa sundalo, mga private yun. O meron silang 6 wings, yung seraphim. Meron pa nga yung opanim eh. Puro mata eh, tsaka meron mga gulong eh. Antitindi. Meron pa yung cherubims, 4 ang pakpak no. Kumbaga sa may mga officer din eh. Mataas ang kategorya ni Lucifer eh. Kaya lumaki ulo, akala niya kaya na niya maging Diyos eh. Kaya nung itapon na siya at ilabas na siya sa langit, ibaksak siya na sa second heaven, per 7. Si Michael na naging pinakamalakas na anghel, hindi na siya. Pero ganun pa man, ang tindi pa rin ni Michael, di ba, sa Jude, sawayin ka nawa ng Panginoon. Hindi siya ginamitan ng ng mga salitang masasama. Kontrolado ni Michael ang dila niya. Sinabi na lang niya, sawayin ka nawa ng Panginoon. Kita mo? Kasi ang lakas ng kontrol ni Michael eh. Angels yun, malakas yun eh. Ganon din tayo, pag nakapagsanay tayo magkontrol ng dila, makokontrol na natin ang dila. Kung gusto mo magsalita ng masama, makokontrol mo na kasi mindfulness na eh. Tinitignan mo na, sasabihin mo eh. Kakita mo yung pagmumura, hindi na tayo nagpupura. Bakit? Mindful ka sa pagmumura eh.
Bakit tayo hindi nagmumura? Kasi nasa isip natin hindi tayo magmumura. O di ganun din, isipin din natin, lagay natin sa isip puso natin, hindi na tayo magsasalita ng masama. So bantayan mo sarili mo, you watch and pray so that you will not fall into temptation. Kasi ang kasalanan naman nahihila lang kapag natatalo tayo ng ng pita eh. Sabi sa James 1:14. So kung makokontrol mo yung pita, hindi ka magsasalita ng masama. James 1:14. Kung ang bawat tao'y natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So na yung pita kasi ng laman nasa atin, embedded sa laman yan eh. So gagawa ang laman. Gagamitin ni Satanas yan eh. Huwag kang magpahikayat o mahalubiluhan ng lumang pagkatao. Huwag kang matalo. So you fight a good fight of faith. So isipin mo, kontrolin mo mabuti yung dila mo. Ako, nakontrol ko yung pagsusugal, nakontrol ko yung maraming kasalanan. Kasi hindi na sa puso at isip ko, hindi ko gagawin to, hindi ko gagawin to. Kailangan ako magtagumpay. Lord, tulungan mo ako magtagumpay. Yun, lagi magpe-pray ka na magtagumpay ka. Lagi na sa puso at isip mo, hindi ako magsusugal, hindi ako maglalasing, hindi ako maninigarilyo, hindi ako dudurog. Lord, tulungan mo ako. O araw-araw yun. Hanggang sa hindi na ako dumudurog, hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako naglalasing. Umiinom na lang ako ng konting red wine. Kasi may resveratrol yun eh. Kasi ang lahat ng bagay naman may advantage at disadvantage. Kunin na lang natin yung maraming advantage. Kasi yung resveratrol maganda sa puso yun, sa dugo. Nalilinis yung mga dumi ng baradong dugo. Bumababa ang bad cholesterol natin. Yung circulation ng dugo maganda, yung pumping ng puso maganda. Na i-distribute yung dugo sa mga internal organs na, lalo sa utak natin. Yung carotid, itong malaking dalawang ito. Yan ang carotid eh. Nandyan ang pinakamaraming dugong dumadaloy papunta sa utak. Papunta rin sa internal organs natin eh. Hakita mo, pag hinihiwa ang liheg dito, tumatarampet yung dugo. Kasi ang daming dugo niyang carotid na yan. Ito yung malaking ugat na ito na dalawa. Kaya yan ang tinatarget ng mga marunong pumatay eh. Sinasalaksak itong lugar na ito. Pag biyak mo yan, mauubos na dugo mo yan eh. Pag naubos ang dugo mo, magbabaksak na lahat ng internal organs mo hanggang sa mamatay ka na. Maubusan ka ng dugo, magpe-pain ka. So yun ang importante, magaya natin din si Michael na hindi siya nagsalita ng masama kay nakontrol niya yung dila niya magsama eh. Tignan nga natin, nasa Jude yun eh. Jude 9 niya tayo. Tignan nga natin. Jude 9 nga. Dadapwat ang Archangel Michael nang makipaglaban sa Diablo. So nakipaglaban siya kay Satanas, kay Lucifer eh. Na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moses, ay hindi na nga gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta. Kasi pwede nang alipustain to kasi masamang anghel na, di ba? Pero inrespeto pa rin niya yung yung pagiging official niya. Ang nirespeto doon ni Michael, yung pagiging archangel niya. Yung pagiging cherubim niya. Kaya hindi siya nagsalita kasi pwede na nang alipustain eh. Katulad natin, inaalipusta natin si Satanas, di ba? Dapat naman talaga siyang alipustain. Pero ito, como ito, angels din to, may control si si Michael sa bibig niya. Hindi niya nagsalita na masama o alipusta. At ang sinabi niya, sawayin ka nawa ng Panginoon. So kaya ba natin gawin to? Kapag meron tayo nakausap na tao, nakikipag-away, masasabi mo ba yan? Sawayin ka nawa na pa? Hindi. Magre-retaliate tayo na masamang salita. Kasi damdamin na mag-ahari sa'yo, hindi mo na makokontrol yun. Pag damdamin na pinairal mo, hindi mo na makokontrol yun. Kasi ang damdamin, hindi naman nag-iisip yun. Salita ka lang na salita, maruming. Puro masama sasabihin mo. Kaya kapag ikaw nararamdaman mo, maiinis ka na, magagalit ka sa isang tao, tumahimik ka na. Kung hindi mo kakayanan, umuwi ka na, umalis ka na. Katulad ni Joseph, bakit nakaiwas si Joseph kay Nefertiti? Napakaganda nun, sinisidyos siya. Umalis siya. Kasi kung hindi siya aalis, matetempted siya. Ang ganda nun Yun ang sumunod na pero Si Nefertiti, yung asawa niya ang pero, nung mamatay, siya yung naging pero. Nagkaroon ng babaeng pero si Nefertiti. Ang ganda nun. So, ang ginawa ni Joseph, tinakbuhan niya. So, hindi nakagawa ng kasalanan. Hindi siya na hikayat. Kasi baka mahikayat, ang hirap umiwas sa sex. Napakahirap niyan. Kaya nga yung mga demonyo talagang
Nag-isa tao sila eh. Dahil gustong gusto nila yung sex eh. Napaka-demonyo talaga ng mga demonyo. So, imiwas tayo ng ating dila, gamitin natin sa pamamagitan ng pagsalita ng masama, ng pag-alipusta. 1 Peter 3:10. Sapagkat ang magnanais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpipigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi huwag magsalita ng daya. So huwag kang magsalita ng daya, lalo na yung mga false testimony. Abomination to the Lord yan. Yung magtitestimony ka na ang innocent magkakaroon ng kasalanan dahil sa testimonya mo. Yung iba bumabayad nga mga witness binabayaran. Kasi ang kinukuha sa korte yung mga witness di ba? Yung nakakita ng krimen, nakarinig ng pangyayari at nakakita. So kukuha sila ng mga false testimony, babayaran nila. Kaya merong mga taong walang kasalanan, nahahatulan sa korte. Dahil nababayaran ng mayayaman yung iba mag-witness. Oh. Huwag tayo magsasalita ng daya. O magpigil tayo sa ating dila na magsalita ng masama. Kasi pag galit ka, ang una mong kontrolin yung emotion. Relax ka lang. Para makontrol yan, inhale. Kasi pag nag-inhale ka, na-air condition yung brain Nare-relax yung brain. Kaya ang sikreto, huminga ka lang. Kapag nararamdaman mo na inis ka, nagalit ka, inhale ka lang. Deep breathing. Inhale, exhale. Mag-focus ka sa breathing. Kasi ang breathing, yan ang buhay. Kaya tayo humihinga, buhay pa tayo, di ba? Di huminga ka para mabuhay ka. So kapag tayo ay nag-inhale, nararamdaman na natin, hirap na tayo, kukontrolin. Mag-inhale ka lang para ma-relax yung brain. So pag na-relax yung brain mo ngayon, ang isip mo ngayon, nasa isip mo na makukontrol mo yung emotion mo. So pag nakontrol mo na yung emotion mo, kontrolado na dila mo. Kontrolado mo na yung buong katawan. So ano yan pag-aaral ka talaga, training yan sa atin, magti-training talaga tayo. Ako tinraining ko sarili ko diyan Kasi ako alam niyo, sugarol ako. Alam niyo napakahirap iwasan ng sugal sa lahat. Sinasabi ko sa inyo kasi nanggaling ako diyan 6 years old pa lang ako, nagmamadyong na ako Nasa labas na ako ng kalye, nagkakaray cruise, naglalaki na lahat ng sugal. Ang gustong-gusto ko pa nung bata yung sakla Talagang ligaya ako pag tumataya ako sa saklaan ng araw. Pag may mga patay, pumunta ako lagi, may saklaan dun So hanggang sa binata ako, puro sugal lang ako. Nasanay ako sa kalye, napakahirap iwasan yan. Kung hindi ako naging Kristiyano, nako, hindi ko maiiwasan yan. Yung sugal na yan. Kaya ako nakontrol yan, ng Diyos ang gumawa Kasi wala sa tao magtuwid ng kanyang lahat. Hindi natin kayang ituwid ang sarili natin. Kaya nga ako, pag walang pera talagang nagnanakaw ako, makapagsugal lang Hindi pwedeng hindi ka magsusugal. Yan ang grabe ang addiction ng sugal. Napakatindi niyan kasi kapag ikaw nagsusugal, ligayan-ligaya ka, nagsisikret ang brain natin ng endorphins, dopamines, serotonin, oxytocin. Nagsisikret yan ng mga good hormones. Kaya matalo man tayo at manalo, pag nakapagsugal, masayang-masaya ka. Kaya kapag wala kang pansugal, nagnanakaw ka talaga yung iba, diba, yung mga online, sabi, sugal ngayon, laganap sa internet. Lalo yung Gcash, yan ang instrumento nito sa gambling. Yung Gcash, nandyan ng lahat ng ng sugal, magsusugal ka. Pag tinempted mo magsugal ka dyan, dire-diretso na, hindi mo na makukontrol sarili mo. Kaya huwag kang mag-a-attempt. Huwag kayong mag-attempt ng magsugal ng online gaming. Yung kay Big Soto na Playtime, nasabi, there are 250 games na makakapili ka. Online gaming yun Addictive yun. Kapag nagsimula ka na dyan, hindi mo na makukontrol ang sarili mo pag wala kang Diyos. Hindi mo na makukontrol yan. Ang kukontrol sa iyo, yung pagnanasa kaligayahan ng pagsusugal. Pinakamahirap kontrolin lahat ng sugal at sex. Yan sex at saka sugal ang pinakamahirap kontrolin na bisyo. Yung droga nga, nakukontrol pa Ako, nakontrol ko pa Hindi ako nagsyabu. Kahit nagdudumurog ako ng mga gamot nun, ng mga downers, yung mga speed, marijuana, cocaine, hindi ako nagsyabu. Kasi kahit nung araw pa bago ako dumurog, binabasa ko yung dudurugin ko kung ano yung effect.
Saan nanggaling to? Ano ba to? Organic ba to? Synthetic ba to? Kasi yung cocaine, organic yan. Galing yan sa coca plants eh. Kaya yung word na coca, doon ako galing yung cocaine. Yung dahon niya, tsaka yung bulaklak niya, yung stem niya, dinudurog yun, sinasamahan ng mga chemical ng mga chemist para mapalabas na morphine, tsaka cocaine. Yung opium, organic din yun. Galing naman yun sa poppy plant. Opium, gumawa ng synthetic na opiumates. Gumawa ng synthetic na ano, yun nga, yung cocaine, synthetic. Poor man's cocaine yun, siyabo eh. Yan, sisirain ang ulo mo yan eh. Kasi hindi organic yan eh. Kaya puro chemical yan eh. Tutuyutin ang utak mo niya. Kaya kita mo yung lalot ng nagsasabo. Puro nababaliw eh. Sasabihin, hindi ko alam ginagawa ko, ganito. Ang dami. Kasi ano yan eh. Kailangan organic. Yung marijuana, organic yan eh. Kaya kita mo nga sa US nga, ginawa ng legal yan eh. Ginawa nila lang medical marijuana. Kasi napakaraming contents ng marijuana na nakakatulong sa sakit. Sa epilepsy, doon sila kumukuha ng gamot dyan. Yung anxiety, doon nila kinukuha. Ang dami nakukuha sa marijuana. Pero yung medical marijuana, kasi ano yan eh. Kung yung buong marijuana i-edit din mo, merong ano doon eh, pampadurog doon eh, may pampahay doon eh. Hiniwalay na yan, cannabidiol, tsaka yung ano, kalimutan ko lang yung isa eh, HBD. So, kailangan mag-control tayo ng dila. At para makontrol ang dila, control your emotion. Para sa ganun, mabago yung isip mo. Kasi kung hindi mababago ang isip mo, at ang emotion na maghahari, magsasalita ka pa rin naman, hindi mo makukontrol ang dila mo, sarili mo. Paano kung makatapat ka ng mamamatay tao? Hindi naman tayo lalaban. Huwag kang magtapang-tapang, hindi naman tayo lalaban eh. Bakit ka magtatapat-tapang? Paano magkakahiyaan na yun? Patayan yun eh. Kaya sabi, yung malumanin na pasalita ay nagpapatigil ng away. Pero yung salitang sumisigaw, salitang mapanlait, nagsisimula ang away dyan. Kaya sabi sa yung mga prudent o yung mga wise na Kristiyano, nagkukontrol ng dila. Proverbs 10:19. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Kaya yung madadaldal, sa sobrang daldal, puro pagsasalangsang nakasasabi tuloy. Ngunit siya nagpipigil ng kanyang labi ay gumagawang may kapantasan. So wise daw yung nagpipigil ng kanyang dila. Pero yung mga madadaldal masyado, ako, ang dami sinasabi nun. Lalo mga chismosa, ako, huwag kayong makikipagkaibigan sa chismosa. Sabi sa Proverbs 17:9, naghihiwalay na magkakaibigan yung mga chismosa eh. Yung naglalantad ng mga lihim. Sabi ng Diyos, huwag kang magbubunyag ng lihim. Yung iba naglalantad ng mga lihim ng iba. Kaya nag-aaway-away tuloy. Sabi sa Proverbs 17:9. Ang nagtatakip ng pagsalangsang humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadaldal tungkol sa anuman, naghihiwalay ng mga magkaibigan matatalik. So kahit matalik na magkaibigan yon, 20 years na magkaibigan yon, at nagchismis ka ng isang bagay na makakasira doon sa isa, masisira pagiging magkaibigan nila. Bakit? Dahil sa iyo, napaka-chismosa mo. Naglalantad ka ng kung ano na pinagsasalita, ubod mo ng daldal. Kaya sabi, yung madadaldal, hangal eh. Sabi, mayroong mga hangal na nagiging parang marunong dahil tumatahimik eh. Kasi yung tahimik parang marunong yan eh. Kahit tanga siya, basta tahimik siya, nagiging marunong siya sa tingin. Kasi yung maraming daldal, maraming pagsalansan, maraming mali eh. Dito sa amin, may makilala ako dyan, matandaan na, ubod ng daldal. Hindi makontrolan din. Puro mali naman ang pangalan niya, tangi. pangalan nga lang, tangi eh. Naku, walang kakontrol-kontrol ang dila, no? Maiinis kang pakinggan eh. Kaya pag nandun ako, nung lumalabas ako sa mga tindahan, yun lagi ang bid eh. Pag naririnig ka, mahalis na ako, nakakabuisit pakinggan naman sinasabi. Puro mali naman ang sinasabi. Hindi talagang ubod ang daldal. Sabi sa Bible, huwag kang makikipagkaibigan sa nagbubunyag ng lihim o yung mga chismosa.
Proverbs 20:19. Ang yumayaong mapaghatit dumapit, naghahayag ng mga lihim. Kaya huwag kang makisalamuha sa kanya na nagbubunyag ng maluwang ang kanyang labi. So yung mga alam mo nagbubunyag ng lihim, huwag kang magsasabi dyan ng lihim. Ibubunyag niya. Sasabihin niya, tayo lang nakakaalam nito ha. Sasabihin doon sa isa, tayo lang nakakaalam nito, huwag mo ipagsasabi ha. Eh, hindi nga makontrol ng dila eh. Kaya yung mga naglalantad na mga lihim na, huwag kang makikipagkaibigan sabi sa mga chismosa, lumayo ka dyan. Masisira buhay mo dyan. Yung mga nakakakontrol ng dila, nakakapamuhay ng payapa. Proverbs 21:23. Sino man nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa, mula ka sa bagabagan. So hindi ka mai-involve sa gulo. Kasi pag nagsalita ka ng isang bagay laban dun sa isa, at ipatatawag ko, ano sabi niyo, ginanon mo, wala na, simula na ng away. Ang tao ang gusto niya, dumipensa lagi sa sarili. Paano ka didepensa kung sinabi mo yung bagay na yan? Tapos sabi pa sa'yo ng tao, huwag mo ibubunyag to, lihim ko to ha. Tapos binunyag mo. Awa yun. Hindi ka marunong, hindi ka matalino. Hindi mo makontrol ang dila mo. Ang matatapat na kaibigan at matatapat na tao, nag-iingat ng lihim yan. Kaya kapag alam mo na hindi pwede mag-ingat ng lihim, huwag kang magsasalita sa kanya ng mga lihim na bagay. Yung taong kilala mo na talagang kontrolado dila, maglilihim, ililihim at ililihim. Hindi niya sasabihin ng lihim mo. Yun ang kaibiganin mo. Proverbs 11:13. Siyang yumayaong mapaghatit dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Ngunit ang may diwang tapat nagtatakip ng bagay. So yung may mga diwang tapat, yung talagang pag sinabi niya, hindi ko ito sasabihin. Meron siyang espiritu na yun, talagang he can keep secret. Doon ka lang magsasabi ng mga sikreto. O kaya mas maganda, huwag ka na rin magsabi. Control your tongue lang. Hamong ang Diyos na lang at ikaw ang nakakaalam. Huwag mo na i-expose yung sarili mo. Kasi lalo sa tao mo sasabihin, paano kung yung taong pagsabihan mo, hindi naman nakokontrol ang dila. Hindi niya kayang kontrolin ng damdamin ng isip niya at dila niya. Mapapasama ka niya. Kaya ayaw ng Diyos makipagkaibigan tayo sa mga chismosa. So kung walang chismis daw, hindi lumalaki ang sigalot, sabi sa Proverbs 26:20. Sapagkat sa kakulangan ng gatong ay mamamatay ang apoy. At kung saan walang mapaghatid dumapit, tumitigil ang pag-aalit. Kasi mayroong mga manggagatong, may mga panidero, gagatungan pa eh. O di ba nung mga bata tayo, pag may mag-aaway, hindi mo naman kaya yan. Sige nga, hipuin mo nga sa bayag. Di ba ganon? Di ba naman, takot ka naman dyan, di ba may nanggagatong. Ganon din sa mga chismosa, may nanggagatong eh. Sabihin, sinabi sa inyo ganito, ganyan. Pasakasamain ka ng todo. Yun naman isa, magsasabi din ng gano'n. Puro, wala na. Yung mga, yung mga pagchismosa, halimbawa, natumba lang eh. Pag ichinismo, sa bandang uli, namatay na yung natumba eh. Nadadagdagan. So, the best is to control our tongue. Kaya natin makontrol ang tongue natin kung magsasanay tayo. Psalm 141:3. Maglagay ka ng bantay o Panginoon sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Kita mo, humihingi ng tulong. Lord, tulungan mo ko, makontrol ko yung dila ko. Kasi walang taong nakakontrol eh. Pero we can practice. And practice makes perfect. Hanggang tumagal-tagal, kakaunti na lang masasabi natin masama. Naiisa-isa na makontrol natin. Lalo pag mumura. Wala na sa inyo palagay kung nagmumura. Wala na nagmumura sa atin. Alam natin masamang magmura kaya hindi na tayo nagmumura. Bakit? Kasi nasa isip mo, hindi ako magmumura.
Kaya kontrolado mo damdamin mo at dila mo. Kasi nandun na nga sa isip mo, hindi ako magmumura. Hindi ako magsasalita ng masama. Hindi ako magbubunyag ng lihim. Kasi ganyan ang ginawa ko nga sa bisyo ko eh. Lord, tulungan mo ko. Gusto kong mabuhay sa bagong pagkatao. Ayoko na ng luma. Kasi hindi ko kontrolat talaga na hindi ako magsusugal. Hindi ako dudurog. Kailangan magsugal ako eh. Hindi pwede. Lalagnatin ako pag hindi ako nagsugal eh. Kaya nung araw, sabi sa inyo, paggising ko pa lang sa umaga, ihahanda ko na yung damit ko. Maghahanap na ako ng sugalan. Lahat ng halos sugalan dito sa buong Pasig na punta ako, dumayo pa ako ng sugal kung saan saan. Lalo na nung magkaroon ng dito ng tupada rito sa amin dito, kinakaunti. Yung bukid nila, ginawang sabungan. Meron doon pula puti, sakla. Ako araw-araw nandun ako. Tapos nakakita pa ako ng lolo ko doon, tsaka tiyuhin ko. Sila din nagsusugal. Sabi sa akin ng lolo ko, nagsusugal ka ba? Eko, oo. Huwag kang magsugal. Ay ko, bigyan niyo ako ng pantaya. Ay, kayo nagsusugal eh. Bigyan niyo ako ng pantaya. Sakla eh. Sakla din, tsaka pula puti eh. Hindi makokontrol. Mawala sa kanununuan ko hanggang sa puro sugarol kami lahat, tsaka lasinggero. Eh, buti na lang, naging anak ako ng Diyos. Nagkaroon ako ng self-control. Na-control ko na yung dapat kontrolin. Practice lang kasi. Kailangan nasa puso't isip mo, hindi ako gagawa nito, kukontrolin ko to. Kasi kailangan mo labanan yung laman eh. Pag hindi ka lumaban sa lumang pagkatao, mahalubiluhan ka yan, madadaig ka. Pag nadaig ka, pagkatao ka na. Ang hirap na makabalik dun sa bago. Kasi kung saan ka nasanay, kumbaga sa kung ano yung pinakakain mo, yun ang lalakas. Pag ang pinakakain mo lagi, yung lumang pagkatao, lalakas yun. Pero ang pinakakain mo, yung bagong pagkatao, lalakas yung bagong pagkatao mo. Lalakas yung inner self mo. Yung espiritu mong matuwid, lalakas yun. Pero hindi mapapakain niya ng tama, magiging suwail na espiritu. Yun na nga kaya yun ang unang binago ng Diyos sa atin, ginastified yung spirit. Ginawang banal yung spirit. Kasi pag hindi banal ang spirit natin, hindi tayo makakasunod talaga sa Diyos eh. Walang makakasunod sa Diyos, kaya kailangan i-born again muna eh. Ito sabi, sa 12:23 ng Hebrews, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay, nanangatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at ang espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So, ginastified yung spirit natin. Nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus, sumampalataya tayo sa Diyos, tinanggap natin siya na mabubuhay tayo sa bago, isinugo sa atin yung Espiritu Santo, pero binanal muna ang espiritu natin, renewed spirit. We are born in the spirit of the Father. Kaya ang ama na natin, hindi na yung demonyo. Ang Diyos ama na ang ama natin. We are born of spirit na eh. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, except a man to be born again, he cannot see and enter the kingdom of heaven. Kasi ang makakaakyat lang yung bumaba. Kaya sabi ni Kristo, umakyat ako, kasi ako yung bumaba, kaya umakyat ako. Para makaakyat tayo sa langit, kailangan may bumaba sa atin. So, pinababa ng Ama ang Espiritu para i-justify yung Spirit natin. Ipinababa niya yung Holy Spirit para manahan sa atin. Kasi hindi pwedeng manahan ng Holy Spirit pag hindi na-justify yung Spirit. So, you must be born again. You must be born of the Spirit. Kasi pag hindi maboborn of the Spirit, hindi makakapasok sa langit. Sabi sa John 3:3. Kasi meron nga dito yung istorya, di ba? Si Nicodemus, Pariseo yun eh. Magaling yun. Magaling si Nicodemus na Pariseo. Ginagalang yun eh. Parang si Gamaliel din. Officer of the law yun eh. Ng mga Hudyo eh. Si Gamaliel eh. Ginagalang din yun. Katulad ni Nicodemo, ginagalang yan. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalan Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya sinabi, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Sapagkat wala makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban ng sumasayo ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, except a man to be born again, superlative degree yun, except
Hindi pwedeng hindi maborn. Kailangan, in our generation, kailangan maborn again ng isang tao para makapasok sa langit. Kaya sabi, maliban Except, wala ka nang pwedeng idahilan dun. Pag hindi ka na born again, hindi ka papasok sa langit. Ang hindi sumasampalataya, hinatulan na, sabi. At ang sumasampalataya at mabautismo maliligtas. Kaya pag sumasampalataya ka, makakasunod ka na sa lahat ng gagawin ng Diyos sa atin. Pati yung pagbabautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu, makakasunod ka na. Kasi justified na yung Spirit, born again ka na talaga Ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinasabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda at makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak na muli? Kita mo to teacher of the law to ginagala, pero pagdating sa spiritual na karunungan, walang alam Practicality na nga, makakapasok ba? In practical means, makakapasok ba talaga yun? Kaya ang tanong niya makakapasok bang muli? Kung yung sanggol nga, bago lumabas, ang hirap-hirap, hindi na maibabalik yun. Ikaw pang matanda na, papasok ka muli doon. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu. So you must be born of the water or the Word of God. Sabi sa 1 Peter 1:13, 1:23, we are born of the Word of God. Isinilan tayo ng salita ng Diyos. Ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. So nung ipanganak ng laman nga. Si Adan, hindi naman ipinanganak ng laman yun Naging laman, naging buhay na kaluluwa. Kasi kinuha siya sa alikabok ng lupa Dust of the earth Inihulma siya Nang ihulma siya in the image of God, hiningahan ng Diyos ng hinga ng buhay. Kaya naging buhay na kaluluwa ang tao. So yung lupa, naging laman. Pero si Eva at si Adan, si Eva naman, hindi rin ipinanganak ng laman yun. Kinuha lang yun. Kaya sabi ni Adan, ikaw ay dugo ng aking dugo, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Kasi tadyang siya pag kinuha mo yung tadyang, di ba? May kasama ng dugo yun Tsaka laman Kaya yung buto na yun, may kasama laman at tsaka dugo. Kaya sabi ni Adan, ikaw ay dugo ng aking dugo, laman ng aking, buto ng aking buto. So galing si Eva sa lalaki. In the purpose of maging helpmate. Maging merong makatulungan lalaki sa kanyang buhay na matutulungan siya. Helpmate nga So huwag mo naman gawing alipin yung asawa mo. Kaya sabi ng Diyos, ibigin nyo ang inyong asawa katulad ng pag-ibig ni Kristo. Yung iba ay naalipin yung asawa, di ba? Como asawa, ganun-ganun na lang Wala nang pakundangan, wala nang respeto. Ang mga ipinanganak nga ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. So kailangan ipanganak ka ng Ama. At ang unang ipinanganak ng Ama, si Kristo. Siya ipinakanak ko ngayon. Siya ang aking anak na kinalulugdan. So nung ipanganak tayong muli, alam mo din niya kung kailan ka talagang tunay na tumanggap sa Diyos. Yun ang araw ng kapanganakan mo sa Spirit. Ako alam ko rin yan, November 5 1985. Yun ang year ng talagang gabi nun yun. Matatandaan mo rin yan kung kailan ka talaga tumanggap sa Diyos Yun ang birth date mo talaga. Yun ang talagang pagkakasilang mo sa Espiritu. Huwag kang magtaka sa akin sinasabi, kinakailangan kayo ipanganak na muli. Kasi nagtataka si Nicodemus paano di ba? So yung mga marurunong lang na mga tunay na anak ng Diyos, makakakontrol ng dila. Meron tayong power din na makakontrol na kasi pwede na tayong magpakabanal Sabi sa Romans 6:22. Datapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan. So malaya tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Kasi ang kapangyarihan ni Satanas makagawa ng kasalanan. Ay naging mga alipin na tayo ng Diyos. Kayo ay mayroon ng bunga sa ikababanal. At ang bukas ng buhay ay walang hanggan. So meron tayong bunga sa fruit of holiness. So meron ng bunga. Ibig sabihin, ang bunga pwedeng mabubot yan, pwedeng ma-develop. Katulad ng bunga ng Espiritu Santo. Dinidevelop yan, yung love, joy, peace. Kaya yung pag-ibig, dinidevelop yan
Kaya huwag kayong maniniwala dun sa love at first sight. Walang ganun. Sa TV lang yun, sa pelikula, love at first sight. Tsaka yung mahal mo na, nakita mo lang, mahal mo na, hindi. Nagsisimula yan doon sa tinatawag na crush paghanga. Humanga ka, nagandahan ka siguro. Pero hindi, wala pa yung pag-ibig kasi dinidevelop ang pag-ibig. Bunga nga yan eh, pag-ibig. So, i-develop yan. Ganon din ang pagiging born again, dinidevelop yan. Proseso ang pagiging Kristiyano. Kaya sabi sa 17 ng Proverbs ang ganito. Proverbs 17, 27, 28. Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman. So, tipirin mo lang ang salita mo, huwag kang madaldal. Huwag kang daldal ng daldal. Control your tongue. Kung hindi ka naman magsasabi ng mabuti, tumahimik ka na lang. Kung magsasalita ka at manlalait ka lang, mangiinsulto, huwag ka na magsalita. Kaya isipin mo yung sasabihin mo eh. Huwag ka magsasalita ng bagay na makakasakit sa tao o makakasama. Pero ang hirap niyan, practice yan. Kasi ang bilis nating mag-response, di ba? Pero kung control mo sarili mo, hindi ka agad magre-response eh. You will watch and then you pray. So that you will not fall into temptation. Para hindi ka mahikayat ng pita ng laman. O mahikayat ng lumang pagkatao. Kasi ang tukso, nagiging kasalanan yan kapag nahihikayat ka lang ng pita ng laman. At nadadai ka ng lumang pagkatao. So yung pumapasok sa isip natin, mga tukso lang yan, wala ka pang kasalanan. Nagiging kasalanan yan kapag nahikayat ka na yung ipinasok ni Satanas sa isip mo, gawin mo. Yun ang unang ginagawa ni Satanas, galitin tayo para hindi na tayo makapag-isip. Kaya yung anger, sabi, ang galit hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos eh. Pwede mga tuwiran. Pag nagalit ka talaga, hindi ka gagawa ng katuwiran ng Diyos. Sana kung holy anger eh. Yung anger of God. Ang anger of God kasi hindi siya nagkakasala pero nagagalit siya. Ang ginagawa niya nililindol niya ang mundo, tsunami niya. Nagta-tidal wave, doon niya lalabas ang galit niya. Hindi siya nagkakasala. Ganon din tayo. Huwag lulubugan ng araw ang ating galit, sabi ng Bible. Kasi sa mga mag-aasawa, minsan mag-aaway kayo. May mga mag-asawang ang tagal magbati. Nag-away nung umaga, gabi na, hindi pa nagbabati. Hanggang kinabukasan, umaabot pa ng linggo, hindi nagbabati. Kaya sabi na Diyos, huwag lulubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin na huwag nang ipasok sa puso at isip mo yung galit. Alisin mo na. Pwede yung mga alisin yan eh. Palalayasin mo lang ang demonyo sa isip mo eh. Ang mga mangmangman, pagka siya tumatahimik ay nabibilang na pantas. Pagka kanyang itinitikom ang kanyang labi, inaari siyang mabait. Kita mo, sabi yung kahit yung mga tanga, kahit yung masasama, napakakamalang marunong, mabait. Dahil hindi nagdadaldal, tahimik lang, ngiti-ngiti lang eh. Di ba? Kapag iumbod ng daldal mo, makakapagsalita ka pa ng isang bagay. And the word will be used against you in the court of law. Kaya dapat mag-ilalo yung gano'n sa pagsasalita. Pwedeng gamitin sa court of law yung sinabi mo. Kung may nakarinig, kung may mag-witness, ang gagawin ng mayayaman, kukuha talaga ng witness, babayaran, para maidiin yung tao. Kaya kawawa, mahirap dito sa mundo eh. Kaya sinasabi nila, ang katarungan kasi wala talaga dito sa lupa eh. Sa mayayaman. Bakit? Nababayaran nga eh. Yung mga judge, nababayaran yun. Sabi sa Job 9:24. Ang lupa ay nabigay na sa masama. So itong earth na to, pinamumugaran to ng masasamang espiritu na. Pinamumugaran to ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya siya nga ang the Lord, the God of this world. Ang Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Siya ang ama ng mga anak ng demonyo. Kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito. Kung hindi nga, sino nga? So tinatakpan ni Satanas ang mata ng mga hukom. Ano ay pinatatakip sa mata? Di pera. Everybody has the price. Halimbawa, mayroong kaso. Halimbawa, milyonaryo ako. Yung anak ko may kasong murder.
Kakausapin ko yung judge na humahawak ng kaso. Bahala na yung judge dun sa sindikato nila, sa clerk of court, sa mga yung mga researchers nila doon, yung mga ibang associates nila. Magtatawaran siyempre yan. O isalba mo yung anak ko doon sa kaso. Ha? Magkano ba ang usapan natin? O di mag-uusap ng kwentuhan yan tungkol sa magkano. Pag na-opera ka ng 100 million, paano mo i-resist yun? Tao ka. Sa mga tunay na Kristiyano lang nakaka-resist nun. Hindi rin naman mangyayari sa tunay na Kristiyano dahil hindi tayo pupwesto ng Diyos sa ganyan. Compromise yan to the system of this world. Ang system of the world, pera Kaya sabi, you cannot serve two masters. You will hate the other and you will love the other. Pag minahal mo ang Diyos, hindi mo namamahalin ng pera. Pero pag minahal mo pera, hindi mo namamahalin ng Diyos. You cannot serve two masters. You have to choose God of this world o God in heaven above. Kaya mga kapatid, ang mensahe sa atin ng Panginoon, control ourselves so that we can control our emotion, we will control our mind, we will control the tongue. Practice lang yan. Kung hindi ka magpapractice, kailan pa? Paano mo malalaman ng sarili mo na nakakakontrol ka kung hindi mo talagang ipapractice? Kaya ang ginagawa natin, sinasalang talaga tayo sa sitwasyon. Kasi pag nasa sitwasyon ka na, doon malalaman kung makakapasa ka. Parang mga sundalo, pulis. Paano malalaman kung magaling ka sundalo? Di isasama ka sa gera. Kung pulis ka, lalaban ka sa follow-up, sa mga CID o sa mga sa mga kriminal, malalaman kung sino kaya sa mga pulis, alam ko may nagre-respetuhan diyan Kasi kilala nila kung sino yung matatapang na pulis lumalaban ng harapan. Mga batang Quiapo. So mga kapatid, yun ang mensahe sa atin ng Panginoon. Life and death is in the power of our tongue, mga kapatid. Amen. So pagpapalain ko na kayo mga kapatid. Sa araw na to, pinagpapala ko kayong lahat sa lahat ng bagay, lalo-lalo na sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang Espiritu o bunga ng Espiritu ng self-control, ay makapagsanay tayong lahat na makontrol natin ang ating emosyon, ang ating pag-iisip, makukontrol na rin ang ating dila at ang ating katawan. Makukontrol na ang dating pagkatao at hindi na tayo makakalubiluhan kung magsasana tayong mabuhay sa isang bagong pagkatao. Kaya ibinabasbas ko sa inyo ang espiritu ng takot sa Diyos at ang discernment of the Spirit, anointing of the Holy Spirit. Ang espiritu ng karunungan, kaalaman, kapahayagan at kaunawaan sumainyo palagi. At palakasin ng Diyos ang ating mga immune system at masaganang mag-function ang lahat ng internal organs natin upang nasa order at hindi tayo magkasakit. Sumain nyo rin ang lahat ng hinihingi nyo sa ating Panginoon, ano man ito kalaki, kaliit, ano man ang hihinga natin ng may pananampalataya at pasasalamat na tinanggap na natin. Isa ito sa ating pagsasanayang pananampalataya, magsanay tayo na makontrol natin ang ating emosyon, ang ating isip, ang ating damdamin, ang ating mga kalooban, ganun din ang dila, upang tayo ay maging banal at makapagsanay sa kabanalan. Sumain nyo rin ang lahat ng pagpapala sa lahat ng bagay. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Kumpado ni katosundane karaamhana kuman eliansa horhondono kudobanside toyono sumukuriel. Amen. Kapatid.